Wait lang, huwag ka muna mag-scroll. Siyempre, magbibigay muna ako ng ating word of the day. At sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, a theory of crime causation articulated that a man commit crime due to animalistic behavior. Okay? So, unang-una sa lahat class, no, ang sinasabi dito, theories of crime causation. So, ibig sabihin, ito yung teorya na nagsasabi kung bakit nangyayari ang krimen, or ito yung mga teorya na nagsasabi kung bakit nakapag-commit ng krimen ang tao. Pero ang sabi niya dito, articulated daw na ang sinabi na ang tao ay nakapag-commit ng krimen dahil meron tayong animalistic behavior. Saan ba dyan sa baba? Okay, letter A, anomy theory. Letter B, strain theory. Letter C, evolution theory. Or letter D, containment theory. Okay? So, unang-una sa lahat, class, pag sinabing anomy theory, ito yung theory na nagsasabi na kapag nagkaroon ng breaking down of social norms or absent of norms in the society, it may lead to criminality. To make it short, ang tao ay maaring makapag-commit ng krimen kapag wala tayong sinusunod na mga social norms sa society. Ibig sabihin nun, anomy, absent of social norms yung dahilan, or breaking down of norms sa society natin. Okay, pangalawa naman, yung strain theory. Sa strain theory naman, sinasabi dito na ang tao ay pinanganak namang mabuti o ang tao ay pinanganak naman na susunod sa batas. Pero the time na hindi niya nakuha yung kanyang gusto, the time na hindi niya nakuha o na-achieve yung kanyang pangarap, ay nagkaroon ng frustration sa kanyang buhay, ito yung nakapag-lead, nakapag-commit ng krimen ng tao. So ibig sabihin, ang strain theory, ang tao ay nakapag-commit ng krimen dahil sa frustration na ating nararamdaman. Okay? And syempre, yung correct answer natin dito, class, walang iba kundi yung ating evolution theory. Sabi nga ni Charles Darwin, sa evolution theory po natin, ang tao ay nakapag-commit ng krimen sapagkat meron tayong animalistic behavior. Ibig sabihin nun, meron tayong behavior na kagaya ng hayop. Tandaan natin, class, gaya ng hayop, ang tao daw ay nagnanakaw at pumapatay kasi nga meron tayong animalistic behavior. Gaya ng hayop, pumapatay, nagnanakaw para mabuhay. Di ba ang tigre para mabuhay, kailangan niyang pumatay. Ang pusa para mabuhay, kaya niyang magnakaw. Kaya sinabi ni Charles Darwin sa kanyang study na evolution theory, a man commit a crime due to an animalistic behavior. Therefore, or those we steal or we kill in order to live. Okay? Pero sana wag namang mangyaring ganon. Maraming paraan para mabuhay tayo. Okay? And lastly, itong containment theory natin is, ito naman yung pagkakataon na kung saan may dalawang factors ang isang tao. We have the so-called the internal factors at saka yung external factors. Kumbaga, contain, napagitnaan ka. Kasi yung external factors, ito yung magpo-push sa tao na mag-commit ng krimen, at yung internal factors naman, yun yung magsasabi na, ops, huwag kang mag-commit ng krimen. Ibig sabihin, ang example natin ng external factors is yung poverty, unemployment, yan yung magtutulak sa tao na mag-commit ng krimen. Pero kapag ikaw ay may strong ego or meron kang ethical attitude at may paniniwala sa Panginoon, yun yung mga internal factors na kumbaga, pipigil sa'yo na, oy, huwag kang mag-commit ng krimen. Maraming paraan para mabuhay tayo. Okay? Yun, so that is called containment theory. The correct answer is evolution po tayo. And sana nakatulong sa ito. At syempre, ito pa din ang Unicode, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damastor Schumann, Villa Easter, Villacaros, a CBRC, National Lecturer and a Registered Criminologist, na sasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang basusya at tsamba. Basusya, basa, sulat, and share. Sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.